Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition at ngayong araw po ay July 11 at ang topic po natin ngayong araw ay Old Covenant. Ano ang nakikita mo sa salamin? And yung scripture po natin ngayong araw ay Hebrews chapter 8 verse 13. And yung sabi po sa ating concept ngayon na yung Old Covenant refers to specifically to the Mosaic Covenant established at Mount Sinai. It was a divine agreement between God and Israel, filled with detailed law and rituals. Its purpose was to restrain sin, govern God's people, and ultimately point to the coming Messiah. True glorious in its time, it was always meant to be temporary, a shadow of the better covenant fulfilled in Christ. And yung scripture po natin, sabi po dito, by calling this covenant new, He has made the first one absolutely, and what is absolute and outdated would soon disappear. Sa Tagalog po, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang mawawala ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. And yung teaching number 1 po natin, sabi dito, the old covenant is a mirror. It reflects our sin. Sabi po doon na yung Old Covenant daw po, isa po itong salamin na nagre-reflect doon yung mga kasalanan na nagawa natin dati nang hindi pa po nakikilala si Jesus na anak ng Diyos, na hindi pa siya pinako sa krus doon, na hindi niya po inangkin pa yung mga kasalanan na ginawa natin. And doon sa New Covenant, doon po natin makikita na yung ating Panginoong Diyos, yung nawala na po yung mga sin natin. And teaching number 2, the Old Covenant is a judge. It condemns us. Sabi po dito na yung Old Covenant, ito po talaga ay sobrang judge, na nagja-judge tayo doon sa mga sin natin, na pag binasa natin iyon, na malalaman natin yung mga sobrang mga masakit na salita, ganyan po, na parang ginajudge tayo. And teaching number 3, the Old Covenant is a tutor. It points to Christ. Sabi po dito na yung Old Covenant din po na parang nagtuturo sa atin na makilala natin ang ating Panginoong Diyos, na makilala natin siya dahil kay God, ganun po. And application number 1, reflect on the weight of sin and the cost of grace. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na i-reflect po natin na yung weight ng mga kasalanan natin, yung kabigatan ng mga kasalanan natin, pati na rin po yung cost of grace na yan is dapat po ma-reflect natin siya doon sa mga ginagawa natin. And application number 2, rejoice in the freedom and grace found in Christ. Sabi po dito na magsaya po tayo doon sa freedom na binigay ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo sa atin, doon sa New Covenant, na binigay niya po tayo, inagspo niya yung mga kasalanan natin, kahit di po siya yung may kasalanan nun, is inangkin niya po yun para po sa atin, na hindi na po tayo masaktan at siya na lang po. And application number 3, renew your commitment to love and serve Jesus. Sabi po dito na gawin po natin na magkaroon tayo ng commitment sa ating Panginoong Jesucristo, na magkaroon tayo ng love and nag-serve tayo sa Kanya. Nag-obey tayo, sinusunod natin yung mga kautusan niya. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.